A blessed good day to all. Isa pong magandang araw po sa ating pong mga kapatid, kaibigan, kakilala, kamanggagawa. Allow me to share with you all yung message po ng Panginoon. Kung meron po kayong dalang banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin, dyan po sa Ikalawang Kronika, chapter 16, verse 9. Second Chronicle, chapter 16, verse 9. Ito po ang ating mababasa. Kung nandyan na po kayo, basahin po natin. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang salita na ating pong malayang binasa. Tayo po'y sandaling manalangin and let us ask God's directions leading as we ponder on God's Word this day. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, once more we come to you with a humble heart, thanking you, O Lord, for this wonderful day, day of celebrations, for your greatness and faithfulness. Salamat, salamat, salamat po, O Diyos. Karapat-dapat kang papurihan, dakilain, sambahin, pasalamatan, itaas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pong pagsasalo-salo ng iyong mga salita. Dala po, Panginoon, ang mensahe na magpapalakas po, magpapaalala, magtutuwid sa buhay namin, at magpapaunlad sa aming pong pagkilala at pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Lord, we ask for your Holy Spirit to guide us and lead us as we come together, Lord God, and partake on your message this morning. Salamat po ng marami. Muli, O Diyos, sa iyo pong papurit pasalamat. Make use of the life of your humble servant as a channel of your blessing. All the glory is yours, honor and praise is yours. It belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Muli, ang pamagat po ng mensahe po ay find us faithful because God is looking for faithful people. Alam niyo po ba, ang faithfulness is highly regarded throughout the Bible. Napakahalaga po ng salitang pananampalataya sa banal na kasulatan. Ito po ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu, tulad ng binanggit po ni Apostol Pablo, doon po sa sulat niya sa mga taga-Galacia, that one of the fruit of the Holy Spirit is faithfulness. Jesus Himself put values doon sa faithfulness, along with mercy, grace, at pagsunod natin sa kalooban at katwiran ng Diyos. Alam niyo po kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, kung walang faith, hindi natin pwedeng bigyan ng kaluguran ng Diyos. Without faith, we cannot please God. So, God's faithfulness towards us and our faithfulness to Him is very vital sa ating pong relasyon sa Panginoon. Kung meron mang napakahalagang halimbawa ng pananampalataya na dapat umiral sa buhay natin, iyo po yung pananampalataya ng Diyos. Siya rin ang pinanggalingan ng ating pong pananampalataya, at kung meron man pong pananampalataya na dapat pong pagtibayin sa buhay nating lahat, ito po yung pananampalataya na nakaugnay sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At ang pananampalataya pong ito ay napakahalaga. Faithfulness is something we should strive for. Ibig sabihin, dapat pinagsisikap natin, pinauunlad natin sa buhay natin. Ito po'y napakahalaga sa ating paglilingkod, sa ating pong pamumuhay, sa ating pong pagkipag-ugnayan sa ating kapwa, sa ating pong relationship. It could be our relationship first and foremost sa Diyos at relationship natin sa ating kapwa. Napakahalaga po ng salitang pananampalataya o pagtitiwala, o sa English ay faithfulness. Faithfulness in our service, faithfulness in our living, pamumuhay, faithfulness in our fellowship and relationship sa Diyos. Maging sa mga mag-asawa, ay napakahalaga yung salitang faithfulness sa buhay natin at sa buhay nating lahat. Katunayan, doon po sa talatang ating pong binasa kanina sa pasimula, ang sabi po roon ay ang Diyos daw ay nagmamasid at Kanya pong hinahanap, alin? Ang pananampalataya ng bawat isa sa atin, sapagkat nais niya pong palakasin, to strengthen those heart are committed to Him, fully committed to Him. Ako po'y naniniwala, ang tunay na nananampalataya sa Panginoon ay nakatalaga yung kanyang buhay sa Diyos. Without faithfulness, we cannot commit ourselves totally to God. Kaya may hinahanap po ang Diyos, sabi po sa talatang yan, na napakahalaga sa buhay nating lahat. The eyes of the Lord, ang sabi po roon, search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him. So meron pong hinahanap ang Panginoon. I hope and I pray that God will find us faithful, na masumpungan nawa tayo ng Panginoon na tapat
at nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po, ang Biblia po ay nagpapahayag po ng kahalagahan ng pananampalataya. And we'd like to share something about the importance of faith. Why is faith so important to God and even to ourselves? Unang-una, God is looking for faithful people. You know what? God is physically, visibly, actively taking the initiative to look for faithful people that He can bless. Hindi po natutulog ang Diyos upang hanapin ang mga taong tapat sa Kanya. Bakit? Kasi araw-araw gusto pong pagpalain ng Diyos ang mga ito. Ang sabi dun sa 2 Chronicle chapter 16 verse 9 says, "The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him." Pag-usapan muna sa natin sandali yung kahalagahan ng pananampalataya, lalo na sa panahong ito. Panahong ito na lumalabo na, lumalabnaw na, at nawawala na yung pagtitiwala ng tao sa Diyos. The value of faith in a faithless world. Alam niyo po ba, meron pong tanong ang Panginoon dyan, dun sa Luke chapter 18, verse 8. Binanggit niya itong tanong na ito. Ang sabi niya, "When the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith?" Pagparito daw na anak ng Diyos, may masusumpungan daw po ba siya? Ilan po kaya ang masusumpungan niyang nagtitiwala sa Kanya? Katunayan, ito po'y bahagi po noong pangungusap ng Panginoon patungkol po sa huling panahon na kung saan binanggit niya po roon yung mga aral tungkol sa magaganap sa huling araw na inelentulad niya itong pagparito ng Panginoon yung huling araw sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot na kung saan daw ang mga tao ay walang ginawa kundi gumawa na lang ng mga bagay na may kinalaman lang sa kanilang sarili, yung magsaya sa kanilang sarili. Ang mga tao ay walang ginawa kundi kumain, uminom, magsaya, magnegosyo, magtrabaho, mag-asawa, magsaka. Wala na silang inisip tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, kundi pang sarili lang. Hanggang sa dumating yung panahon na si Noe ay sumakay sa arko at dumating yung baha at silang lahat ay napahamak. Gayon din daw po nung panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsasaya, nagsasaasawa, ano pa bang binanggit doon na nagninegosyo, nagsasaka, hanggang sa umalis si Lot doon sa Sodoma at ibinuhos ng Panginoon yung apoy at asupre na kung saan natupok po yung lugar na yun. At ang sabi po ng Panginoon, ganun din daw po sa pagparito ng Panginoon sa huling panahon. At meron pong aral na panalangin ng Panginoon doon sa simula ng chapter 18 na aklat ng Lucas na kung saan itinuro ng Panginoon na sila po'y manalangin at huwag magsawa at laksan nila ang kanilang loob at huwag mawalan sila ng pag-asa. At bahagi po ng panalangin na yun, itong tanong na ito, na ang sabi ng Panginoon sa kanya kayang pagbalik muli ay may masusumpungan kaya siyang nagtitiwala sa Panginoon. When the Son of Man returns, how many will He find on the earth who will have faith? We live, my brother and sister in the Lord, in a world wherein yung faithlessness is increasing. Yung kawalan ng pananampalataya ay laganap. Ang mga tao daw, sabi po ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, sa huling araw, tandaan mo ito, ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipustas, wali sa magulang. At hindi lamang yun. Darating ang araw, hindi na nila pakinggan ng wastong aral, bagko sa kailang susundin ay mga bagay na may kinalaman lang po doon sa mga aral na kanilang gusto lang madinig. Kaya ang malungkot niyan, nang lumalabo, lumalayo na ang tao doon sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya narito po tayo sa panahon na kung saan, let's admit this, we are now in the world wherein faithlessness seems to be relevant in the lives of many people. At ang tanong ay ganito, kung biglang dumating kaya ang Panginoon sa mga sandaling ito, masusumpungan kaya ng Diyos na isa tayo doon sa mga patuloy na nagtitiwala sa Kanya? Na yun po yung tanong ng Panginoon sa banal na kasulatan na hindi niya sinagot. Parang nakahang sa ere yung tanong na yon, na sa Kanyang muling pagparito ay may masusumpungan kaya siyang nagtitiwala sa Kanya. Kaya bakit napakahalaga ng pananampalataya? Una, hinahanap ito ng Diyos. God is seeking faithful people because He wants to bless them. Because truly indeed, He seek them. Alam niyo kung bakit? Ang sabi nga po ng Matthew chapter 9 verse 29,
ang Diyos po tumutugon sa ating needs based on our faith. Daily, God wants to bless our lives. Okay? According to our faith. Ang sabi po doon sa Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith, it will be done to you. God wants to pour His blessing into all areas of our life. Lahat po ng bahagi ng buhay natin gusto pong i-bless ng Diyos. Yung pamilya natin, yung career natin, yung finances natin, yung health natin, yung ating relationship sa ating pong kapwa, relationship natin sa ating asawa, sa pamilya, mga anak, relationship natin bilang magkakapatiran o magkakapatid sa Panginoon. Well, inaasahan natin itong bagay na ito na maganap. Kung inakala nyo po ay kulang pa rin yung blessing ng Diyos, well, God is still working for our lives and in our lives because God wants us to be blessed. Gusto ng Diyos yung bagay na yun. Pero meron siyang hinahanap. Sa ayon natin sa gusto, ang susi po ng pagpapala ng Panginoon ay sa ating pananampalataya. Kaya nga kapag yung sabi diyan, according to your faith, it will be done to you. Kaya kapag yung pananampalataya po natin ay great din yung blessing. Kapag ang pananampalataya natin ay small din yung blessing. Kapag ang pananampalataya natin ay wala, don't expect blessing. Kasi according to our faith, God would like to bless us. Alam niyo po ba, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. When sin entered into this world with Adam and Eve, tayong lahat po ay nakorrupt. We are all corrupted. At none of us, wala ni isa sa atin ang gumagawa ng tama. Tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, no one is righteous, no not even one. Wala dumatuwid, wala ni isa. But faith is the key to victory. Sa buhay natin, tayong lahat ay humaharap sa mga pagsubok at ang susi para magtagumpay ay ang pananampalataya. Mga kapatid, we are in the midst of crisis. And if there is victory for us to overcome this crisis, ang sabi po ng Panginoon, it is by faith. The greater faith we have, the more victory we will experience in our lives. Ang sabi nga po ng 1 John chapter 5 verse 4, how important is faith with regards to our spiritual battle and dealing with problems ng buhay natin sa daigdig na ito. Ang sabi po rin, every child of God can defeat the world and our faith is what give us this victory. Ano daw ang susi para tayo magtagumpay laban sa ating pagkipaglaban sa daigdig na ito? Iba't iba po ang pagkipaglaban natin sa mundong ito. Iba't iba po yung pagsubok at problema ang ating hinaharap. Hindi lang po krisis patungkol sa virus na ito. May krisis pong emosyonal, may krisis pong spiritual, may krisis pong pinansyal. And how can we be able to gain victory over such difficulties, problems, and trials? Ang sabi po ng Bible, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano bang pananampalataya? Ang pananampalataya do'y katiyakan ng mga bagay na hindi natin nakikita at kasiguruhan ng mga bagay na ating inaasahan. Kaya yung faith and hope is always magkaagapay. Always in line with each other, yung faith and hope. Yan. Ang sabi daw, sapagkat bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundong ito, na pagtatagumpayan ni ito sa pamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Alam niyo po, ito po ay napakahalagang talata and ito rin po ay isa sa mga paborito kong verses. And I learned out of this verse na ang tagumpay po natin sa buhay natin ay ang pagtitiwala lagi sa Diyos. Hindi po natin pwedeng pagmalaki yung ating pong sariling kakayanan, karunungan, kaalaman, anumang meron tayo sapagkat yung mga bagay na imilimitasyon. But our faith in God, our belief in God who is able to help us in times of need, sapagkat itong Diyos na ito na pinaglalagakan natin pananampalataya ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na alam niya ang lahat ng bagay at Diyos na mga imposible, Diyos na hindi sinungaling, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagpapagaling. Kaya walang issue sa buhay natin na hindi kayang abutin ng Diyos. And for us to reach that blessing, for us to receive that blessing, mga kapatid, it takes faith. Faith, pananampalataya, pagtitiwala. Kahit kung gusto mong maranasan ang pagiging malapit ng Diyos sa buhay natin, ay pananampalataya din. Without faith, we cannot please God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya nga, isang kahalagahan kung bakit ang pananampalataya mahalaga sa buhay natin, sapagkat hinahanap talaga ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawang bagay, kung bakit napakahalaga ng faith and how the Bible speaks a lot about faith, because faithful people are hard to find. Mahirap daw makasumpong ng mga tapat. Ngayon, ang hirap naman atang banggitin ito sapagkat parang ang dating nito, judgmental naman kayo, pastor.
Hindi niyo naman alam ang nangaganap sa buhay natin. Well, basa muna tayo ng talata ng Biblia. Ang sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 20 verse 6. Ang sabi po diyan, everyone talks about how faithful he is. But just try to find someone who really is. Yun po sabi doon. Ang sabi sa Tagalog, marami ang nagsasabi na sila ay tapat, may pananampalataya daw. Ngunit mayroon kaya sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Ayan. It is a very quick question yan. Sadly, faithful people who really trust God and live for Christ day in and day out are hard to find, sabi po ng salita ng Diyos. No, a lot of people talk a lot about their faith. Pero totoo bang nagtitiwala sila sa Panginoon? Tayo po ngayon ay nasa gitna po ng krisis at patuloy po natin itong binabata. At isa pong challenge niyan sa buhay po natin, inahamon po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang buhay natin sa mundong ito, hindi lang po maikli. Bagamat araw-araw, mayroon po tayong nababalita ang namamatay, it only speaks with clarity that life in this world is short. We are not here for eternity. We are just here for a moment. Sandali lang po yung buhay natin sa mundo. Gayunpaman, sa kabila ng sandaling buhay na yan, kalakip niyan ay yung mga di inaasahang mga pangyayari na dumarating sa atin. Itong krisis na ito, hindi naman natin ito inaasahan. But somehow, the question is, itong mga unexpected moments na ito, unexpected event, how can we be able to uphold ourselves and pass through it? Paano natin mapagtatagumpayan ang ganitong mga sitwasyon? Well, it takes faith for us to become victorious because we need God's blessing. May mga problema po na meron tayong pwedeng isolusyon kasi may kakayanan po ang tao. Nilikha po ng Diyos ang tao na may kakayanan gumawa, mag-isip, at mag-innovate o anumang bagay because God has given us knowledge and wisdom. But on the other hand, let's admit this, tanggapin po natin ang katotohanan na limitado po kuminsan ang ating kakayanan. Diyan po papasok ang kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, without me, you can't do nothing. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya napakahalaga po ni pagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon. Pagtiwala natin mga sitwasyon. At bahagi po ng hamon na yan sa buhay natin, yung challenge na magtiwala tayo ng lubos. Yung challenge to stand firmly on our belief, stand firmly on our hope in Christ Jesus. Because faith speaks of hope. Ang sabi nga ng Hebrew, faith is to be sure and to be certain of the things we cannot see. Ang pananampalataya daw ay katiyakan ng mga bagay na hindi nating nakikita at ang pag-asa ng mga bagay na ating tinatanaw, hindi pa nangyayari, tinatanaw natin at umaasa tayo sa bagay na yun. Hallelujah! So, ang mahalaga po ay pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating pong buhay. Ang problema lang po, may hinahanap po ang Diyos. At marahil, isa pong mahirap hanapin ay yung talagang totoo at tapat na nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po doon sa Psalms chapter 53 verse 2-3, God says, God looks down from heaven on the entire human race. He looks to see if anyone is truly wise, if anyone seek God. Ang sabi po rito, but no, all have turned away, all have become corrupt, no one does good, not a single one. Wow! Balungkot man basahin ang talatang ito, yan po yung realidad. Ang sabi nga ng Book of Mangangaral, wala na po sa PowerPoint ko ito. I just add up this thing. Okay. Sabi po doon, walang taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Kung sa lahat kasi unrighteous. All have sinned and come short of the glory of God. Hindi ka lang manalangin, kasalanan na eh. Sabi po ng Bible. Sabi po sa Book of Samuel. Okay. Humingi siya ng tao dahil hindi siya nag-pray. So, kasalanan na. Yung ilan sa atin marahil, nagpipray naman. But how truthful we are when we talk about prayer. So, napakahalaga po yung lumalakad tayo ayon sa kaugnayan natin sa Diyos. Kasi yung tunay ng pananampalataya, hindi lang ito isang bagay na pinaniniwalaan. Although faith speaks about doctrines. Pag sinabing ano bang faith meron ka, hindi lang po ito tungkol po doon sa pagkilala sa Panginoon, kundi pagtayo natin at pagtanggap doon sa mga aral ng Diyos. Hindi po pwedeng magkahiwalay yung ating pong sinasabi at yung ating pamumuhay. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, hindi lang ito inihahayag, kundi ito po ay ipinamumuhay. So we need to walk the talk. If you want to really know a person's value system, yung kanyang belief system, it is important to observe
how they behave in terms of their attitude and lifestyles rather than what they say. Pwede kong sabihin, ako'y may pagtitiwala sa Diyos. Ako'y may pananampalataya sa Panginoon. Bata pa lang ako, nagtitiwala na ako sa Diyos. Pero kung nakikita naman natin sa buhay nila, parang wala silang kinikilalang Diyos kasi puro kasalanan, puro korupsyon, puro lihis ang kanilang kinikilos at galaw, anong patutuo yun? Kaya nga't napakahalaga, ang tanong na find us faithful, kung dumating kaya ang Panginoon, may masusumpungan kaya siyang nagtitiwala sa Kanya? And it speaks not only of our belief system on God's Word, kung paano natin hinahawakan yung doktrina at aral ng Panginoon, kundi kung paano ito ine-exemplified, ipinamumuhay ng bawat isa sa atin. Kasi yung pananampalataya at pamumuhay, magkaugnayan. Kung hindi natin pinapractice ang ating ipinapangaral, ang ating sinasabi, kung hindi tayo lumalakad ayon sa ating pong ipinapahayag, ang issue po dito, hindi po naka-align yung ating relationship sa Diyos. Okay. At wala pong kapangyarihan dala ito. Ang sabi nga po ng unang Corinto chapter 4 verse 20, for the kingdom of God is not of words only, not in words, but in power. The kingdom of God is not just about words and rhetoric, but it is about actions, attitude, behavior, and power. Kaya mga kapatid, pag tinanaw ng marami, ano bang meron kang pananampalataya? Hindi lang po yung, alam mo, yung 16 fundamental truth of the Assemblies of God, yung 4 cardinal doctrines, kabisado natin ito, at marami tayo yung mga verses na kabisado sa banal na kasulatan. But the question is, are these verses, are this Word of God equate with our daily living? Nakaugnay ba ito sa ating mga pamumuhay? Hallelujah. In one Christian life, it is not important to just talk about what you believe in, but it is important to demonstrate your belief through your attitude and throughout your daily lifestyle. Yung araw-araw na pamumuhay, 7 days a week, 24 hours a day, yung faith na yan dapat na exemplified sa ating buhay. Sapagkat any moment from now, Jesus might come back. Anumang sandali mula ngayon, pwedeng dumating ang Panginoon. At ano yung madadatnan niya sa atin? Tao ba, mananampalataya bang tunay na nagtitiwala sa Panginoon? Sapagkat araw-araw na de-demonstrate natin yung katapatan na ito sa pamamagitan ng ating pamumuhay. You know, with faith without corresponding action is dead. Sabi po ni James, chapter 2, verse 26. You cannot claim to believe in the things of God, but yet your attitude, your behavior, and your action do not demonstrate the kingdom of God, nor of the teaching of God. When you become a Christian, pag naging Kristiyano po tayo, you become a member of God's kingdom, nagiging kabahagi po tayo ng kaharian ng Diyos. And as a member of God's kingdom, bilang kabahagi ng kaharian ng Diyos, ang ating pong lifestyle must resemble, honor, and glorify the value and the teaching of the kingdom. Amen. Kasi ganito lang po kasimple yun. Ang mga tagalangit, kapatid, tagalangit ka ba? Kung alam mo tagalangit ka, ang mga tagalangit, may ugaling panglangit, may behavior na panglangit, may pangungusap na panglangit, may galaw na panglangit, at may pagkilos na panglangit. Hallelujah. Hindi po natin may sasantabi ang bagay na yan. Ang sabi nga po ni Jesus doon sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father in heaven. So Jesus taught that the person who does the will of the Father is the one who will enter the kingdom of heaven. Jesus taught that living a life of obedience to God is more important than speaking about it. Although, mahalaga pong isinishare ang pananampalataya, pero kulang kapag hindi po ito na ipapakita sa ating bumbuhay. Kaya, may the Lord find us faithful in the sense that our living equate with what we believe in. It is important to just talk. It is not important, to just talk about Christianity. Or tell to people, sasabihin mo sa iyong kapwa ang tungkol sa iyong pananampalataya. Kailangan natin i-practice sa buhay natin ayon sa salita ng Diyos at aral ng Panginoon ang pagsunod natin sa Kanya. Kung tayo nananalig sa Diyos sa Kanyang mga aral at pinapractice natin ito sa ating pumbuhay, ipinapakita natin ang katotohanan na tayo nga ay tunay na mga mananampalataya. Ask yourself, are you doing the will of God in your life? Are you obedient to the will and to the values of God? Tinatayuan ba natin ito? Nakikita ba sa atin ang katotohanan nito?
Therefore, a person is not a Christian because he or she says so, but the person is Christian because Christ Jesus is reflected or demonstrated in his daily lives, in his daily behavior. Amen. Ang sabi ng James chapter 1 verse 22 to 24, it says, "But be doers of the word and not hearers only." Because if we do not do that, if we don't do that, we deceive ourselves. Ang sabi diyan, "For anyone is a hearer of the word and not a doer of it," sabi diyan, "is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, and then he goes away and immediately forget what kind of man he was." Yan, nagsalamin ka nga, pagkatapos mong makita ang sarili mo, ay nakalimutan mo kung ano ng anyo mo. So it is not enough to merely sit at the church pew every Sunday. Ganun din po, hindi nangangahulugang nag-church tayo, we are faithful enough, and then when the Lord come, kasama po tayo. Okay, listen to the preacher's message, sa inyo pong pastor, na minsan nga tinutulugan pa natin. Lalo na po ngayon, ang hamon po sa atin, dahil naka-online tayo, how attentive we are in every time we have services, online services, how attentive we are in viewing that service and being participant of that worship. Ang dami pong hamon, lalo na kapag naka-online. Kasi pag nasa bahay, you can do a lot. Ang dami pong mga activities na nakapaligid lang dyan. Kahit na yung pastor niyo po ay anointed na at talaga napupuspos na, yung iba naman ay nagtitimpla pa ng kape sa loob ng bahay. That is a challenge for us kasi online tayo. But somehow we do believe, by faith in our heart, we believe because we are committed Christian, we are faithful believers, that every time we do our service online, natutuon talaga natin ang pating pansin at attentively sa mga mensahe ng Panginoon sapagkat napakahalaga po niyan. Ang tunay na mananampalataya nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi lang ito pinakikinggan, kundi matapos na mapakinggan ay ipinapractice pa. Meron nga sabi pagkatapos ng gawain, nagkasalubong sila sa labas. Late itong members na ito. Nagkasalubong sila papunta sa church. Ang sabi, uwian na ba? Tapos na ba ang sermon ni pastor? Sabi ng iba, nang na-late. Ang sabi nung nakasalubong niya galing sa church, kapatid, hindi pa tapos ang sermon ni pastor. Pwede pa akong humabol. Hindi, tapos na yung gawain, pero hindi pa tapos yung sermon. Bakit? Sabi mo, tapos na ang gawain, hindi pa tapos ang sermon. Kasi kailangan pa nating ipamuhay yung sermon na nadinig natin sa kanya. Kaya lang, wala kang nadinig, sakay wala kang ipamumuhay. Malungkot man nung madinig yun. To those people who attend late in their fellowship, ano po yung ating pong ipamumuhay? Ano po yung aral na ating pong tatanggapin at ipamumuhay? Well, that's our problem. That's your problem. Well, God is looking for faithful people. At kung dumating ang Panginoon, lagi kang late, ano pong maaasahan natin pag dumating si Lord? Hindi ka naman naaantayin ng Panginoon sa oras mo. Hindi po pwede yun. Aantayin natin ang Panginoon sa araw na itinakda niya. Whether it comes today or tomorrow, I don't know. But one thing sure, He will come any moment from now. Ang mahalaga niyan, pag dumating siya, ang tanong, can He find us faithful? Hallelujah. Puri ng Panginoon. So sa puntong yan, napakahalaga na matutunan natin yan. Pangatlong bagay, faithfulness is the key to blessing and victory. Bakit napakahalaga? Binabanggit sa banal na kasulatan yung kahalagahan ng katapatan. Amen. Kasi hindi lang ang Diyos naghahanap ng katapatan, hindi lang dahil sa mahirap maghanap ng taong tapat, kundi ang katapatan pala ang susi ng pagpapala at tagumpay. Tulad ng binasa nating talata, binanggit ko na po kanina doon sa 1 John chapter 5. Okay? Isa pang balikan po natin yung verse 4 and 5. Sabi na, "For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world?" Sino daw ang pwede magtagumpay sa pakikipaglaban na ito laban sa mundo? May sagot po ang Panginoon dyan. Ang kagandahan niya, may sagot si Lord. Ang sabi niya, only those who believe that Jesus is the Son of God. Sino daw? Ang mga nananalig, nagtitiwala sa Panginoong Hesus na anak ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po ng Proverbs chapter 28 verse 20, "A faithful man will have many blessings." A faithful man will have many blessings. See? Susi pala ng pagpapala ng Diyos iyong ating pagnanampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Na nais ng Panginoon i-bless na tayo. Na God wants for us to receive many blessings. And God is looking for faithful people. And the reason why, klaro po, because He wants to bless faithful people.
But to have those blessings, you have to learn faithfulness. Malinaw po yun. God tests your faithfulness in different ways. Okay? Will you let Him grow you in this area so that you can be a person of faith? Pahintulutan mo ba ang Panginoon turuan tayo ng mga pagsubok at mga problemang dumarating sa buhay natin upang madagdagan yung antas ng ating pananampalataya? Kapatid, ang mga problema ay dumarating. Ito sa pong dahilan ay hindi lamang po para parusahan kasi nagkamali ang tao. Problem and difficulties happen because we disobey God. Consequence po ng pagkakamali. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit po pinahintulutan ng Diyos na maganap itong pandemic na ito? Sabi ko, dalawang bagay. Una, pinahintulutan dito ng Diyos dahil ang titigas ng ulo natin. At dapat lang na parusahan tayo. You know, may consequences and disobedience. But on the other end, paano naman yung pastor, tayo mga mananampalataya, pinipilit natin sumunod sa Panginoon at sa ating pananampalataya, nagdidikta ito na tayo mamuhay ng may katwiran. How about that when we are already living a life of righteousness and then this thing happened to us? How is that? Ang sabi ko, don't be worried. Bakit? Kasi ito po'y pinahintulutan ng Panginoon to test our faith para subukin ang ating pananampalataya. Kasi gusto ng Diyos, i-bless pa tayo ng higit pa kaysa sa dati. Because faithfulness always bring forth blessing. Ang katapatan natin nagdadala ng pagpapala. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 15 to 16, as I wind up with this message, practice these things, devote yourself to them so that all may see your progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Binanggit po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat dito, pansinin daw natin, pakaingatan daw natin ang ating sarili at yung aral na ating tinatayuan at pinaniniwalaan. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Sabi po dyan. You know, the evidence of your walk with Christ, yung ating Christian life, is seen by whether you practice God teaching or not. And faith dictates, true faith dictates, that we must live a life worthy of God's calling, and faith dictates to stand on God's principle, because this is true. Hallelujah. Let's talk about this as I wind up. What are some ways that God has tested or is testing your faithfulness? Ano po ba yung mga bagay na nagaganap sa buhay natin na para bagang sinusubok ng Diyos yung ating pananampalataya? Kapatid, kung may mga pagsubok man tayong nararanasan, kasama na dito yung crisis na ito, and maybe some of us experience of the awfulness of this virus, of this crisis. Meron po akong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na sa ngayon po ay hindi ko po mapuntahan. Hindi naman po pwede yung funeral service kasi namatay nga po sa COVID. Ano po ang magagawa ko? Just to cry out to God and ask God, Lord God, help those people. Help those people. Increase their faith. Increase their trust in this moment of difficulties, in this moment of sadness, in this moment of death. Lord, wag mo pong hayaan na bibitaw kami sa pagtitiwala namin sa iyo. Malapit ka ng dumating, Panginoon. Kapatid, ano ba yung mga pagsubok na nararanasan mo ngayon na parang sinusubok ang iyong pananampalataya? Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon. Kasi may hinahanap ang Diyos sa buhay natin. Jesus is coming and He is looking for faithful people. When He comes, He is looking for faithful people. And before He comes, He wants to bless your life. Hindi pa man siya darating, nais po ng Diyos na pagpalayan ng ating buhay. At meron din siyang hinahanap to bless us. He is looking for our faith. Can He find us faithful? If greater faith leads to greater blessing, why do some people, faithful people, may nagtanong if greater faith brings greater blessing, why do some people, believers of the Lord, faithful people, still struggle so much in life? Well, as I've said earlier, perhaps God is testing them and God wants to bless their lives far greater than what they experienced before. Kapatid, tulad ng sinasabi ko, maaring meron kang bigating daladala ngayon. Maaring sinusubok ng problemang itong yung pananampalataya. Huwag kang bibitaw, kapatid. Tumingin ka sa Panginoon. Looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Remember this, God would like to bless you. Stand firm in your faith. Because God is watching you, God is looking for your faith. Because without faith, we cannot please God. Kapatid, let us pray. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, sa mga sandaling ito
Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin ng kahalagahan po ng pananampalataya. Ama, katulad ng mga apostol sa kailang paglapit sa iyo, they asked to increase their faith. Ganon din po kami, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo, tumihiling. Dagdagan mo po ang aming pagtitiwala sa iyo. Masumpungan mo nawa kaming nananampalataya. Nananalig, Panginoon, sa kabila ng krisis na ito. Tumatayo pa rin, Panginoon, sa iyong mga aral sa kabila po ng lagana pong mga fake news, mga fake doctrines, O Lord. Help us, O God, to stand firmly on our belief, O God. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na masumpungan mo ng aming pong pagtitiwala, ang aming pong kaalaman, ang aming pong mga aral, ay nakaugnay po ito sa aming pong mga pang-araw-araw na buhay. Makita mo sa amin, Panginoon, mga pagbabago sa aming kilos, galaw, pangungusap, na masumpungan mo sa amin, Panginoon, na ito po'y punong-puno ng pananalig sa iyo, punong-puno ng aral mo, at makitaan po nawa kami ng aming kapwa that we are truly living a life worthy of your calling, life filled with faith, O God. Tulad ng sinabi ni Santiago, kung kami po'y tagapakinig lang at hindi namin ipamumuhay ang salita mo, wala itong kabuluhan. O Diyos, tulungan mo kami magtagumpay. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi mong i-bless ang buhay namin. Tulungan mo kaming madagdagan ang antas ng aming pananampalataya. Marami pong salamat. And I pray for those people who have burdens. Oh God, may mga problema sila. May mga pagsubok sila sa mga sandaling ito. Ama, tulungan mo silang magtagumpay sa pagsubok na yan. Makita nila, Lord, as they increase their faith, as they uphold your principle, O God, and, O Lord, cling on to your promises, O God. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, na hindi ka sinungaling. Tapat ka sa iyong pangako, totoo ka sa iyong sinabi, na you will bless faithful people. Lord, may you find us faithful. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ay magtatapos na sa ating pong gawain at andyan po yung ilang mga announcement, andyan po yung ilang mga paalala. Patuloy po yung gawain ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At gayon din po, ang ilang pang mga gawain po natin online, gawain ng kalalakihan, kababaihan, kabataan, even yung ating pong kids church, gawain po ng mga bata, patuloy po yan hanggang sa dumating ang Panginoon. Praise God. Patuloy din po ang gawain po sa ating mga daughter churches na ngayon po ay nagaganap sa iba't ibang dako. Salamat po sa Panginoon. At gayon din, magpatuloy tayo magdalanginan sa isa't isa, magpalakasan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Lahat po na may mga pangailangan, lahat po na may mga kahilingan sa panalangin, pakitaas lang po ang kamay, kayo po na sa inyong mga tahanan. Bago natin tanggapin ang benediksyon, allow me to pray for all of our needs, for all of our problems, whatever it is. Atin pong idulog sa Diyos ang lahat ng yan. Maniwala po tayo. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapala at gusto niya tayo papagtagumpayin sa mga problema ng buhay. Father God, in the name of Jesus. Ama, maging po yung aming mga problema at mga kahilingan. Alam mo po ito, O Diyos. Hindi po ito lingid sa iyong kaalaman, mga pagsubok, maaring sa mga oras na ito, merong pong may karamdaman. Kilala mo sila, O Diyos, sapagkat ikaw ang arkitekto ng buhay. Sa iyo nang galing ang lahat. Ikaw din, Panginoon, ang may kakayanang maghimala at magpagaling. Panginoon, totoo po yun. Sinabi mo ito sa iyong mga salita. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at sa darating pang mga panahon. Ang pangako mo ay totoo, hindi ka sinungaling na Diyos. At pwede namin angkinin ang mga pangako mong ito, Panginoon. O Lord, inaangkin po namin ang katugunan mo sa aming mga dalangin. Ikaw po nakakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. We pray, O Lord, to bless your people. Lord, bigyan mo ng katugunan lahat ng aming mga kahilingan. Ayon po sa iyong katwiran at kalooban, O Diyos, naniniwala kami, O God, ikaw ang Diyos ng pagpapala at walang bagay na mahirap sa iyo. Ama, nakita mo po nakataas ang kamay ng iyong mga anak. Alam mo po ang bawat pangailangan at ikaw din na nakakaalam kung anong mabuti sa amin. And we claim your answer, O Lord, in the mighty name of Jesus. Inaangkin po namin ang sagot
sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya at sa amin pong pagtatapos sa gawain ito at maging sa amin pong pasamantalang pag-iwahiwalay, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang basbas at pagmamahal mo po, O Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas, pagpapagaling at biyaya ng Diyos Anak, at ang pagkikipisang, kaaliwan, patnubay at presensya ng Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you po. God bless. God bless sa mga nasa tahanan. Kaway-kaway lang po. God bless you. Good morning once more. Good morning. God bless all.